NAIA Rehabilitation Project ating tatalakayin kasama si Brian Ko, ang OIC ng Manila International Airport Authority. Sir Brian, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Hello, good afternoon po. Salamat po sa pag-imbita sa inyong programa na Bagong Pilipinas. Okay sir, mula po sa 8 grupo na nagpahayag ng kanilang interes para sa rehabilitasyon ng NAIA, posible po bang madagdagan ito bago matapos ang ibinigay na deadline ng Department of Transportation na December 27? At ano po ang proseso mula sa pagtanggap ng kanilang mga bidding documents? Opo, sa ngayon, as na-mention ni Secretary Bautista, although open pa po for parties to purchase the bid documents for the PPP of NAIA, medyo very less likely na ngayon dahil of course napakaikli na po ng oras between now until the bid submission date of December 27. So nakikita natin na baka itong mga 8 na bumili so far ngayon ng ating bid documents, ito na yung mga pinakaseryoso na parties that will be looking into the details of itong PPP natin sa NAIA at medyo mas maliit na po ang chance naman na madagdagan ito. Although it is still open, pagka mayroon pa pong bibili ng bid documents, posible po pa rin ito ngayon na merong dumagdag dito sa mga interesado sa ating NAIA privatization po. Okay. So GM, linawin lang po natin yung coverage ng rehabilitasyon kasi may 4 pong terminal ang NAIA, no? And ang NAIA 1, pag dumadaan ako doon niya, gumanda na rin naman ang ating Terminal 1, no? Pero yung ibang mga terminal, meron ding ginagawa sa ngayon at yung terminal natin, yung Terminal 3, yun yung medyo matagal lang hindi na-rehabilitate. So ano po ang scope nitong planong rehabilitation project ng inyong tanggapan? Opo, salamat po sa pagtanong yan. Ang scope po nito is talagang yung buong NAIA Airport Complex po, airside complex. It includes po yung na-mention ninyong 4 na passenger terminal at kasama rin po yung ibang facilities katulad po ng mga runway, taxiways, at ang mga ibang ramp areas, ang mga firefighting facility. Ito po ay importante na maisama sa isang package dahil lahat naman po yan sa pagpapatakbo ng isang airport ay critical para po mapaganda ang ating serbisyo. So ginawa po ng DOTR at ng MIA, pinackage po natin itong PPP project to include all of the facilities na tinatawag nating airside, meaning yung mga kinakailangan natin para mapatakbo ang ating paliparan. Ayun, maganda po yan kasi liliwanag na ang Terminal 3. Yan ang napapansin ko lang dyan sa Terminal 3. So, GM, kailan naman po kaya posibleng mai-award at maproklama ang mga grupo o kumpanya na hahawak at makikibahagi sa NAIA Rehabilitation Project? Posible po kaya ito sa unang quarter ng susunod na taon? Tama po kayo. Dahil nga po bid submission deadline natin ay December 27 of this year. Of course, dahil sa mga ganitong malaking project, bubuksan po ang bid at pag-aaralan ng mabuti in terms of their compliance to our bid parameters at ang mga documents. At after that, tsaka natin malalaman kung kanino po ito ma-award. So we're looking at submission date of end of this year at by the first quarter of next year po, if everything is goes according to plan, tapos tama naman po yung mga submissions, by mga first quarter po natin posibleng ma-award ito at ang turnover po ng operations natin ay around second half of next year o mga June onwards po of 2024. Okay. So, para lang po mabigyan ng idea ang ating mga kababayan, sabi nyo, ang turnover ay next year na? First quarter. At kailan yung awarding. Pero yung pagsasagawa po ng rehabilitation diyan sa NAIA, how long will it take? And kailan namin mararamdaman po yung bagong NAIA? Of course, as part of our, tama po kayo, just to reiterate, first quarter of next year po, possible na magka-award. And of course, after naman po ng award, we will give time for the eventual operator to prepare. Usually, it will take around 3 to 6 months depending on the things that they have to finalize. Tapos, we're expecting mga second half of next year, maito-turn over natin ito dun sa private proponent. Pero, syempre, because of the projects that will need to be undertaken, may mga mandatory works tayong kailangan gawin.
at hindi ito simple, we expect that over a period of several years, nila gagawin itong mga project. But it does not mean po na after 5 years, tsaka natin mararamdaman. Immediately, pagpasok nila, may mga projects na mas mabilis i-implement at mas mabilis, of course, maramdaman. Ito yung mga tinatawag natin mga low-hanging fruits o yung mga madaling ayusin, gagawin nila yan agad. Because even on day 1 po, na pag-turnover natin sa kanila, i-monitor na po natin ng mabuti ang mga key performances nila at ang mga service level. So kahit ginagawa pa nila itong mga projects, some of them are major kasi nga po, tama yung na-mention nyo, na some of the facilities matagal na pong naitayo at will be needing major rehabilitation works. Meron naman pong iba talaga na madali nilang ma-implement para maranasan agad ng ating mga mananakay ang mga improvements brought about by this PPP program of this government po. Yes. So GM, dun po sa pinaplanong rehabilitation ng Manila International Airport Authority, ilang packages po ba yung inyong plano? And each terminal, would it constitute a single package or isang buong package po yung nakikita yung project natin? Ito po ang ating NAIA PPP. Isa lang po ang magiging operator natin dito para sa buong NAIA complex. Yan po yung current na bid design po natin na kung sino man yung manalo, siya po ang responsable sa buong NAIA complex natin dito sa Manila. Okay. So, sabay-sabay ba? Pag ganon, o meron ba kayong priority na uunahin po na terminal? Sabay-sabay po ang requirements natin na improvements. Of course, kasama dun sa ating plans and programs na isinabit sa kanila, meron tayong mga mandate works na kailangan nilang gawin kasi na-identify naman po natin kung ano yung mga pinaka-critical na facilities that will be needing rehabilitation. Pero they are expected po na on day 1, talagang they will take over the whole operation. At the same time, they will plan for the immediate rehabilitation of all areas that are critical. So hindi naman po ibig sabihin uunahin lang isang terminal. Malalaman natin each terminal po kasi natin will have its own priority programs, di ba? Kahit na-mention ninyo sa Terminal 1, medyo mas maayos na. Of course, may mga systems pa rin doon na kailangan nilang ayusin kahit medyo mas maayos na siya ngayon compared to Terminal 3. So what we're saying is the total package of the works, sabay-sabay po yung titignan ng ating private proponent when they get to be awarded the PPP project. yes, GM, I'm sure iniisip ng ating mga kababayan hearing this proposed rehabilitation program ay maging epekto nito sa air operations, flight operations, no? Yes. Kasi kung, for example, gagawin ninyo yung runway, i-improve ninyo, may epekto yan sa mga scheduled flights papunta sa ating bansa. So ano po ang ating contingency in case magkaroon ng disruption sa operations ng airport? Yes, of course. Tama po kayo sa inyong analysis in any major works or mga trabaho or yung mga project. Siyempre, meron tayong mga magkakaroon ng mga disruption. So, tama yun. But what we have to put in mind is that we know that Manila International Airport is our primary gateway into the Philippines. Wala po tayong malapit na alternate, di ba? Although we have Clark International Airport, medyo malayo-layo ito. So based on the work plan that will be implemented by the private proponent or even the works that are being done right now by Manila International Airport, dahil kahit naman po wala pa yung PPP, tuloy-tuloy naman po ang mga project natin, di ba, sa mga pagre-rehab. We have to make sure that the current operations are not displaced, di ba? So may mga contingency plans naman tayo. Marami po tayong mga works na ginagawa na hindi naman po nakakaantala sa passenger operations natin. So as much as possible, ganun po ang pagplano natin in terms of the works that will be done here at our airports po. Maganda, GM, kung maiparating natin sa ating mga kababayan ng maaga yung mga adjustments na gagawin ng inyong tanggapan when we undertake this rehabilitation program. So, sa iba naman pong mga issue, GM, maaari niyo po bang ipaliwanag yung proposal or pahayag ni Cavite Governor John Vic Rimulya tungkol sa posible daw na rebranding ng Sangli Airport sa NAIA? Co-branding, no? Co-branding. Posible po ba ito? Ito pong proposal, as mentioned by the OTR Secretary Jaime Bautista, ay posible naman pong pag-aralan natin. Hindi pa namin alam po yung specifics nitong sinasabing co-branding, but
Of course, being Sangli and Manila International Airport na magkalapit po sa isa't isa, are sharing almost the same airspace. So baka in that way, yun yung nire-refer nila that it can be treated as one airspace. But of course, this will include discussions with our Civil Aviation Authority po. Kaya po, of course, as soon as they provide the proposal, pag-aaralan naman po yan ng ating DOTR. Okay, kumustahin naman po natin yung launching ng isang telco company na magbibigay raw ng free Wi-Fi sa NAIA Terminal 3. Kailan po inaasahan ang pagpapalawak ng Wi-Fi coverage sa ibang terminal maging sa mga provincial airports? Opo. Tama po kayo. We are very thankful of our new partner, itong si Converge ICT, providing fiber broadband services sa ating NAIA terminals. Nauna na po several months ago ang NAIA Terminal 4. At 2 days ago po, NAIA Terminal 3 ang kanilang pinower on. Ang NAIA Terminal 3 ay ang ating pinakamalaking terminal dito sa Manila, which handles half of our capacity or around 60,000 passengers per day. Inaasahan naman po natin na ang NAIA Terminal 2 ay mabibigyan din ng free Wi-Fi ng Converge within the year or by December po. And ang NAIA Terminal 1 ay mahuhuli. Ito po ay projected to be done by February or March of next year. Para po sa ibang provincial airports naman po, may commitment din naman po ang Converge ICT na i-roll out din itong kanilang free Wi-Fi services throughout the different airports around the Philippines. Ang target naman po nila dito ay matapos siya within 2024 po. By next year po. Okay. JM, muling mensahe nyo po sa ating mga kababayan na nakaabang sa magandang pagbabago sa ating pambansang paliparan. Opo, sa ating mga kababayan, mananakay na gumagamit po ng ating international airports. Of course, nagpapasalamat kami sa inyong suporta at humingi kami ng tuluyang pag-iintindi as we undertake po itong mga improvements. Po kayo na na-mention kanina, pag may aayusin tayo, may certain times po na medyo magkakaroon ng apekto sa ating pagbabiyahe. But all of these things as part of the government's program po to improve will bear fruit po. Siyempre, kailangan may konting sakripisyo. Ngayon na inaayos natin itong mga critical infrastructure natin, but all of these are being done para po at one point in the very near future, we have an airport, an international airport that we can all be proud of. Kasama dito ang ating PPP program, but bukod po sa PPP program, sinimulan na natin since last year nang naupo ang ating Pangulong Marcos na ang mga magagandang programa na ini-implement po natin dito sa NAIA, ang ating international airport sa Manila, ay tuloy-tuloy naman po ang ating mga programs. And nakikita naman po natin yung dahan-dahan in terms of the improvements natin sa passenger experience po natin dito sa NAIA. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Brian Ko, ang OIC ng Manila International Airport Authority.